Chapter 4. Nang magising si Pamela kinabukasan ay wala sa tabi niya si Alejandro. Si Carly naman ay nasa paanan ulit. Bumangon siya at nakiramdam. Wala rin sa banyo si Alejandro. Hindi tuloy niya malaman kung saan silid na tulog to o lumipat sa kabila. Bakit? Pangamba niya. Pakiramdam niya ay napakapangit niya at ayaw siyang makatabi ni Alejandro sa pagtulog. O baka naman naghihilig pala siya at naiingayan ng lalaki. Mas nakakahiya yun. Kumilo sa higaan si Carly. Maagap naman niyang nahawakan ng bata bago tumahulog sa kama at nagising to. Yaya? Yes, baby? Aniya. Kahit na 2 araw pa lamang niya nakakasama ang bata ay hulog na ang loob niya rito at nalulungkot na siyang isipin na isang araw, bigla na lamang susulpot ang ina nito para kunin. She carried her in her arms at lumabas sila ng silid. Nasa kusina na si Alejandro at nagkakape. Good morning, bati niya. Nakabihis na ang lalaki and ready to go. Morning, he murmured at bahagya lamang umangat na mukha buhat sa diaryong binabasa. Nakita ni Pamela na may nakasalang sa gas range. What's that? Tanong niya. Oatmeal, ng lalaki. Pasensya ka na ha, yan lang ang kaya kong lutuin. Oatmeal? All the good for the heart daw yon. Pakiramdam naman niya ay para siyang kumakain ng pandikit kapag kumakain nun. Ngunit nakangiti pa rin siyang nagpasalamat. Thanks. Ibinaba niya sa isang upuan si Carly. Pagkatapos ay siniyasat niya ang laman ng ref. Naglaga siya ng itlog at nagprito ng hotdogs. Isinama niyang isang itlog sa sopas ni Carly. At hindi na hinintay ni Alejandro na makatapos silang mag-breakfast at nagpaalam na kagad to. Hindi maintindihan ni Pamela kung bakit naman masama ang loob niya sa cold treatment ni Alejandro. Hindi naman siya dapat magreklamo dahil yaya lang naman siya ni Carly. Bakit pa parang may inaasahan pa siya? Pasalamat na lang siya at tinulungan din siya ni Alejandro upang makaiwas kay Brian. Ang kaso, kagabi ay friendly na to. Ngayon ay aloof na naman. Daig pa nito ang isang matandang dalaga. Up and down sa moods. Sabay ulit silang naligo ni Carly. Dahil hindi naman niya magawang iwalay ito sa tingin niya kahit saglit lang. Pagkatapos ay nanood sila ng TV. Cartoon channel dahil yun ang gusto ng alaga niya. Itinitimpla niya ito ng dede nang mag-ring ang telepono. Yes, buong lambing niyang bati sa caller. May I speak with Alejandro? Si Marilyn to. Anong babae sa kabilang linya. Marilyn? Isigaw ng isip niya. Nabanggit na sa kanya ni Alejandro kung sino ang nanay ni Carly. Ikaw ang mami ni Carly? Aniya. Ako nga, waring proud na sabi ni Marilyn. And who are you if I may ask? I am Pamela, yaya ako ni Carly. Aniya. Babawiin na ba ni Marilyn ng bata? Nasa Pilipinas na ba to? Pero para namang napakalayo ng boses at parang tumatawid pa ng dagat. Oh, and how's my baby? Tanong ni Marilyn na tila amused. She's fine. Iginagawa ko nga ng dede eh. Mata ko kasi. Tumawa naman si Marilyn. She's heavy. Anito. Sabay binagong usapan. Paano ka kinuha ni Alejandro? I mean, galing ka ba sa agency? Tanong nito dahil parang hindi naman boses yaya si Pamela. Actually, empleyada nila ako eh. Nagpresenta lang ako maging yaya ni Carly. Pag-amin niya. Saglit na natahimik si Marilyn sa kabilang linya at parang may kinausap. Hello? Yes, I'm sorry about that. Anito sa kanya nang magsalita ulit sa phone. Anyway, nagpresenta ka kamo? That you're an office girl? Bakit? Curious itong tanong. Sasabihin ba niya kay Marilyn ng totoo at mukha namang mabait ito? Pero hindi pa rin niya ito gaanong kilala. Cute kasi ang baby mo eh. Sabi na lang niya. Tumawa muli si Marilyn ng madlutong. Parang tawa ng sosyal. Pero genuine. Come on, hindi mo iwan ang trabaho mo para lang maging yaya. Alam kong cute ang baby ko pero get real. Nag-aral ka naman, Chuck. May problema kasi ako at kailangan ko ng matutulian kaya nagpresenta ako kay Alejandro. Huli na para bawiin niya ang huling sinabi. Alejandro? Bulala si Marilyn. Ganun ba ang tawag ng yaya sa amo? Tell me, Pamela, may gusto ka ba sa kanya kaya sinasamantala mo ang pangangailangan niya na mag-aalaga kay Carly? Ang tono nito ay yaong nanguudyok at nakikipagsabwatan. Oo, kailangan ko talagang mapagpapataguan dahil wanted ako sa ex-boyfriend ko. Aniya.
May relasyon kayo ni Alejandro? Tanong ni Marilyn. Wala. Agap niya pero kinilig siya. Mabait naman pala ang nanay ni Carly at tipong konsentidor pa. Ani Marilyn. Kung gusto mo siya, do something about it. Totally naririyan ka na rin lang. Swerte mo at sa'yo napunta ang oportunidad na makasama si Alejandro. Walang babaeng tumatagal siya ng higit isang gabi. Lahad pa nito. Napangiti si Pamela. Nadadala siya ng pambubuyo ni Marilyn. Ngunit na magsalita itong muli ay tinatanong na naman ng anak. Gusto mo bang kausapin? Tanong niya. Meron ba namang ina na ayaw kausapin ng anak na baby? Sure, get her on the phone please. Wika ni Marilyn. Tinawag niya si Carly. Phone, mommy? Aniya. Ayaw. Sigaw ng bata. Hello, Marilyn. Tawag niya sa kausap. Ayaw lumapit eh. I heard her. Anong babae? I guess she's alright. And don't let it bother you. She has an aversion to phones. Kung kakausapin ako niyan, iisipin ko na hindi yan ang aking anak. Wika pa nito. Aversion to phones? Bumuntong hininga naman si Marilyn. Minsan kasi inangat niya ang phone. Daddy pala niyang tumawag at galit na galit sa akin. Nang muli itong tumawag at iniisip na ako nagangat ng phone, sumigaw kagad. Na-trauma na ang anak ko. Hindi na nagsalita si Pamela. She felt sorry for Carly at ang tatay nito. He never knew what he was missing by neglecting such a pretty daughter. Nagpaalam na si Marilyn matapos sibilin muli sa kanya si Carly. Nangako naman siya na hindi niya pababayaan ng bata. Ngayon pang alam niya na hindi normal ang family life ni Carly. Mabuti na lang at kahit papano masaya pa rin ang disposisyon ng bata. Ngayon, masigit pang atensyon at TLC ang ibibigay niya sa alaga. She never really thought about broken homes. Pero ngayon, nangako siya sa sarili na kapag nag-asawa siya, aalagaan ng relasyon at nang hindi maging kawawa ang kanyang magiging baby. Carly was too smart. Pero may makakaalam ba ng totoong nararamdaman ng bata? Paano pa kapag talagang nagkaisip na to? I wish you were mine, Carly. She sighed. Pero wala rin naman siyang asawa. What made her think she was better than Marilyn? Isa pa, matatawaran ba naman niya ang pagmamahal ng isang ina sa anak? Nang nagluluto na siya ng hapunan, isang recipe na buhat sa old recipe book na nakuha niya sa ibabaw ng ref, may lagdayo ni Mrs. Lottie Coronado sa harap. Hinayaan niyang tumulong si Carly kahit nagkakalat lang ang bata. Pero syempre, inalayo naman niya ang matatalas at matutulis na bagay. Enjoy naman ng alaga niya lalo na nang ginagawa na niyang dessert na gulaman. Si Carly ang tagalagin ng mga gulaman slices na iba't ibang kulay sa pagbuo ng gulaman sa molding bowl. Nang dumating si Alejandro ay ready na ang lahat. Mabango ang pastel niyang niluto. Kompleto yata iyon sa Ricardo's at napagtanto niyang marunong naman pala siya magluto kung ilalagay niya ang isip at damdamin doon. The smell of their dinner had a strange effect on Alejandro. Sa unang pagkakataon, naging tahanan ng kanyang bahay. It was cozy, so homely kahit halos wala namang dekorasyon. It was the smell of food, it was Carly's presence and Pamela. He had to admit na malaki na ang kinalaman doon ng yaya. It was hard to be sullen. Hindi naman niya sinasadya na maganda ang kanyang mood. He scooped Carly off the floor and hugged her and kissed her. Ang kailangan lang niyang pigilin na yang mahagan din si Pamela. She looked even more cozy in faded boxer shorts and old shirt. Nakapaalang ito. She looked like a wife. Napabuntong hininga siya, then he smiled. I'm suddenly hungry. Aniya. Just go and change. Ihanda ko lang ang mesa. Ani Pamela at natutuwa dahil delighted siya. Ninong, I cook. Pagmamalaki ni Carly. Really, sweetie? That's wonderful. Ani Alejandro at pumasok na sa kanyang silid. Sa hapag, ikinuwento ni Pamela ang tungkol sa tawag ni Marilyn. Interesado namang nakinig si Alejandro lalo na nang sabihin niya ang tungkol sa aversion ni Carly sa phone. Parang pareho sila ng naramdaman at naisip. Nakita niyang tumiim ang bagang nito and look at Carly with such tenderness. She knew then and there na kahit moody at minsan ay suplado ang lalaki, he was still a good man. Maswerte talaga ang napapangasawa nito. Naisip niyang sundin ang payo ni Marilyn. Ang siluin na lang ito sa sarili nitong pamamahay. But how the hell would she do that? Anyway, it was just a thought.
Nagde-dessert na sila nang biglang tumunog ang doorbell at nagkatinginan muna sila ni Alejandro. "I'll get it." Anong binata at tumindig. Kinakabahan siya na baka si Sophie ang dumating. For reasons he could not fathom, he didn't want Sophie there. Pakiramdam niya sisirain lang ng babae ang home ni atmosphere ng bahay niya. Which was ironic dahil kaya naman niya binili ang townhouse ay para makapagsarili. Because he wanted to get out of his home. Nasasakal siya sa overprotectiveness ng ina. Nairita siya sa kapipilit nitong mag-asawa na siya. He wanted to be a bachelor for a long time bago siya lumagay sa tahimik. Pero gusto na ni Alejandro ang buhay na nararanasan niya ng mga sandaling yun. Binuksan niya ang pinto. "Mama?" Bulalas niya. "Hi, sweetheart. Mind if I come in?" Anong matandang babae na nasa 60 na. Maliit at golden brown ang maiksi at kulot na buhok nito at nakasuot ito ng loose pants at long sleeve, tunic at nakaplat sandals. Sumimangkot na parang teenager si Mrs. Lottie Coronado. "I left him in Hawaii. Nainis ako sa kanya." Dabog pa nito. Si Pamela naman ay hindi napigil ang kuryosidad sa kung sino ba ang kanilang panauhin. Kaya sumilip siya sa dibisyon ng sala sa kusina. Hindi naman nagpaiwan si Carla at sumunod sa kanya. It was Mrs. Coronado. Kilala na niya ang ginang dahil kapag Christmas party ng kumpanya ay lagi itong present. At kahit nung ang asawa pa nito ang kanilang big boss ay lagi rin itong dumadalaw roon. She was a nice, warm person. Hindi sila naiilang dito dahil lagi nakangiti ito. At sa kabila ng edad nito ay parang teenager sa kaliksihan. Napatingin na sa gawin nila si Mrs. Coronado. Hindi na nito pinansin ang tanong ni Alejandro hinggil sa kung ano ang minanais ito sa asawa. Typical of his parents, kahit 33 years nang magkasama, meron pa ring EQ paminsan-minsan. Ibig sabihin, naroon pa rin ang romance. "Who is that girl?" Bulala si Mrs. Coronado at tinakbo na si Kylie. Lumuhod ito sa harap ng bata. "Oh my! You're so lovely, dear. What is your name?" Hindi mabibili ang katuwa ang nasa mukha ng matandang babae ng mga oras na yon. "Tell her your name, baby." Ani Pamela at tumingin sa kanya si Mrs. Coronado. Kumunot ang noon nito. Pagkatapos ay, "I know you." Bulalas din ito. Nakangilti lang si Pamela. Trust Mrs. Coronado to recognize her husband's employees. "Kumusta po, ma'am?" Aniya. Fine, but who's this girl?" Anong matandang babae at tumingin to kay Alejandro na parang puspos ng pag-asa ang mukha. Pag-asa na anak ni Alejandro si Kylie. "Carly," wika ni Pamela. "Carly?" Tumingala muli sa kanya si Mrs. Coronado. Tumango siya. "Carly." Ulit nito. What a beautiful name. Come here, sweetheart." Inaakin ito patungo sa sofa si Kylie. Kinandong ito roon. "Whose daughter is she?" Tanong nito sa kanilang dalawa ni Alejandro. "Marilyn's." Wika ni Alejandro. "You remember her?" Nag-isip muna si Mrs. Coronado pagkatapos ay, "Marilyn, yes, I remember." Natigilan ito at matiim na tinignan ng anak. Is this your daughter?" Again, her expression was hopeful, daring Alejandro to say so. "No, ma." Anang lalaki at panaliwanag kung bakit nasa pader nito ngayon si Kylie. Pinaliwanag din ito kung bakit si Pamela ang yaya ng bata. Nakatingin kay Pamela ang ginang. "A fiancé? A crazy fiancé. Oh my, and Senator Madriagas son?" Wika nitong napapailing ngunit amused. "Don't worry, I'll talk to him. My husband knows him." "He's out of the country right now, mama." Wika ni Alejandro. "I checked on him just this morning." Si Pamela naman ang nabigla. Concerned ba sa kanya si Alejandro kaya ginawa yun? O gusto na nito na matapos ang kanyang problema at nang mawala na siya sa pamamahay nito? Hindi niya malaman kung anong iisipin. Maya-maya ay may deklarasyon na si Mrs. Coronado. "Sa bahay natin mas mag-e-enjoy si Carly dahil malawak ang playground. Meron pa swimming pool. I suggest she moves there." Hindi naman malaman ni Alejandro kung dapat tumutol o hindi. Pagkatwiran ng mama nito, he didn't like the idea of coming to an empty house again. At saka marami tayong mates doon.
Maraming titingin kay Carly. Besides, delikado na ang panahon ngayon. Alejandro, you don't even have a gate and a fence around this house. Paano kung pasukin na masamang loob dito sina Carly? Napatingin sa kanya ang ginang. Iba naman ang iniisip ni Pamela ng mga oras na yun. Hindi na siya kailangan ni Carly o ni Alejandro dahil may mag-aalaga na kay Carly. Siguro iuwi na lang muna siya sa probinsya at doon magpapalipas ang obsession ni Brian. Pero mama, baka mapagod kayo kay Carly, malikot yan. Wika ni Alejandro. Sus, mas malikot ka kahit kaninong bata noon. Matigis sa sabi ng ginang. Hinagad-hagad ang magandang buhok ng bata. She's so beautiful. Hindi dito napigil ang yakapin ng bata at halikan ng halikan. Imbes na mainis naman parang natuwa pa si Carly. In her 2-year-old mind, Mrs. Coronado was like those queens in storybooks because of her golden hair. Sumabat naman si Pamela. Tama naman ng mama mo, Alejandro. Sir, mas-safe doon si Carly. Let's move tonight. I rented a station wagon. Anong ginang? Ma'am, hindi na ako sasama. Total may mag-aalaga na naman kay Carly. Uwi na lang ako sa probinsya. Aniya? Nonsense! Anong ginang? Mahahanap ka rin doon, ni Brian. Sa bahay safe ka rin. At saka, sanay na sa'yo si Carly, baka hanapin ka. Wika naman ito. Lihim nang nagalak ang puso ni Pamela. Ayaw pa rin niyang mawala kay Carly. Pero manalungkot din siya. Moving to Coronado residence mean leaving Alejandro. Gusto rin niyang kasama ang lalaki at hindi nga lamang niya yun pwedeng i-voice out. Let's go, Pamela. Please, pack your things and Carly's. Ikaw rin, Alejandro, pack your things in an overnight bag. Dahil sa bahay ka na matutulog. You'll drive us there, of course. Mama. Ngunit hindi na taos puso ang pagtutol ni Alejandro. He really hated the idea of an empty house. His family, he had to smile at the thought was moving. He might as well join them. Okay, he shrugged. But tell me first, where did you exactly leave my father? What happened? I'll tell you later. Tanang ginang. Wala importante sa mga sandaling yun kung hindi si Carly. She wished she were her granddaughter. Kung may apo to, hindi to masyadong maaburido at hindi aawain ng esposo. She could channel her energy to pampering grandchildren. Pero napakadamot naman ni Alejandro sa ina. Ayaw pang mag-asawa. Napatingin si Mrs. Coronado sa silid na pinasok ni Pamela. Now, that girl looks like a wife. Anito? Sa sarili.